Noong unang bahagi ng April 2021 sa Houston, Texas, natahanan ng pangalawang pinakamalaking komunidad ng Vietnamese American sa US. Isang babaeng Vietnamese na nagngangalang Chen ang nag-post ng kakaibang status sa kanyang Facebook. Ang mga salitang yun ay tila isang tahimik na hiling ng tulong. Ayon sa kanya, kung bigla akong hindi makita o kung ako'y matagpo ang patay, pakiimbestigahan ang aking mister. Para sa mga nakabasa, maaring mukha lang itong isang biro o isang madramang pahayag na karaniwang lumalabas sa tuwing nagtatalo ang mga mag-asawa. Ngunit ilan lamang ang makapaghihinala na itong magiging isang nakakatakot na hula ng trahedya na malapit nang mangyari. Ang tiyahin ni Chen na si Lee na regular na nakikipag-ugnayan sa kanyang pamangkin ang kauna-unahang nakapansin na may mali. Biglang huminto ang lingguhang tawag sa telepono at hindi nasasagot ang mga messages. Sinubukan ni Lee na alalahanin ang huli nilang pag-uusap. Si Chen ay tila pagod at balisa. May mali sa kanyang buhay, may asawa, ngunit nag-aatubili pa si Chen at hindi pa handang ibahagi ang lahat ng kanyang mga lihim. Habang papalapit na ang pagtatapos ng April at wala pa ring balita mula sa kanyang pamangkin, lalo pang tumindi ang kaba ni Lee. Alam niya na hindi na siya pwedeng maghintay pa. Panahon na upang kumilos. Noong April 28, 2021, sa gitna ng lumalalang pagkabalisa, nagpasya si Lee na kontakin ang Harris County Police Department. Nanginginig ang kanyang boses habang iniulat ang kakaibang pagkawala ng komunikasyon sa kanyang pamangkin sa loob ng ilang linggo. Agad na naunawaan ng mga opisyal na tumanggap ng ulat ang kaseryosohan ng sitwasyon at mabilis nilang ipinadala ang isang patrol unit upang imbestigahan. Kinahapunan may kumatok sa pintuan ng bahay sa Northwest Houston kung saan nakatira sina Chen at Curtis. Ngunit nang bumukas ang pintuan, nagulat ang mga opisyal na harapin ang isang babaeng lubos na hindi pamilyar sa kanila. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang dating misis ni Curtis. Kapansin-pansing hawak niya ang isang 4 na taong gulang na batang babae na anak ni na Curtis at Chen. Nang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Chen, halata sa kanyang mga mata ang pagtataka at kalituhan. Doon na niya sinabi na inutos sa kanya ni Curtis na bantayan muna ang bata at sinabi na kailangang umalis ni Chen dahil sa isang personal na bagay. Gayunpaman ang malabo at hindi kapanipaniwalang sagot na ito ang nagdulot ng pagdududa sa isip ng mga opisyal. Sinong ina mag-iiwan sa kanyang batang anak sa dating misis ng kanyang mister nang walang makatwirang dahilan? Agad nilang naramdaman na may mali. Kaagad na ipinabot ang impormasyon pabalik sa istasyon ng pulis at isang profesional na pangkat na mga investigador ang ipinadala upang masusing alamin ang misteryosong pagkawala. Lahat ng detalye ay nagtuturo sa isang nakakabahalang konklusyon. Ito ay hindi isang planadong pag-alis. Kung totoong nagpasya si Chen na iwan ang kanyang pamilya, bakit niya iiwan ang lahat ng kanyang pinakamahalagang gamit? Bakit hindi niya kinuha at dinala ang kanyang sasakyan? Ang mga tanong na ito ay lalo lamang nagpatingkad sa pagdududa ng mga investigador. Lumawak ang investigasyon sa mga karatig na kapitbahayan. Nang tanungin, lahat ng mga kapitbahay ay nagpahayag ng pagkabigla at pag-alala nang mabalitaan pagkawala ni Chen. Naalala nila na huli nilang nakita si Chen noong unang bahagi ng April. Walang sino man ang nakarinig ng anumang pagtatalo o alitan mula sa bahay ng mag-asawa. Walang hindi pangkaraniwang tunog o kahina-hinalang pangyayari ang naitala noong mga panahong yon. Samantala, ang patotoo ng dating asawa ay lalo pang nagpahirap at nagpagulo sa sitwasyon. Ayon sa kanya, ilang linggo bago ang insidente, tumawag si Curtis sa kanya, humihiling na tulungan siya na alagaan ang kanilang anak ni Chen. Ang dahilan na ibinigay niya ay umalis daw si Chen sa bahay at masyado siyang abala sa kanyang negosyo. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay nagbunsod ng mas maraming mahahalagang tanong. Bakit hindi nag-report sa pulis ang isang mister ng misteryosang nawawala ang kanyang asawa? Kung totoong nag-aalala siya para sa kanyang asawa, bakit hindi sinubukan ni Curtis na kontakin ang pamilya niya sa Vietnam o ang malalapit na kaibigan? At lalo na, bakit niya pinili na iatang ang kanilang anak sa kanyang dating asawa?
Dahil sa lumalaking kontradiksyon at pagdududa, nagpa siya ang pangkat na mga investigador na mas malalim na alamin ang nakaraan at background ng pamilyang ito. Sinimula nilang suriin at alamin ang relasyon ni Chen at Curtis, pati na rin ang anumang insidenteng maaaring naganap sa loob ng kanilang kasal. Si Chi Thi Lian Lee, o tawagin na lang nating si Chen, ay isang dalaga na ipinanganak noong 1990 sa Vietnam at nagmula sa isang middle class na pamilya. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay noong 2015 nang sa pamamagitan ng WeChat app ay nakilala ni Chen si Curtis Allen Halliday. Sa unang pagkikita pa lang nila sa screen, kapansin-pansin ang malaking kaibahan sa pagitan nila. Si Curtis na ipinanganak noong 1961 ay 54 years old na nang sila ay magkakilala at 29 years ang kanilang agwat. Ito ay pinanganak at lumaki sa Texas at nakapagsilbi sa militar noong kanyang kabataan. Pagkatapos ng kanyang serbisyo sa militar, pinasok ni Curtis ang pagiging negosyante. Sa paningin ni Chen, si Curtis ay ang perpektong halimbawa ng tagumpay. Kahit alam ni Chen na dumaan na si Curtis sa isang nakaraang kasal at malinaw ang malaking agwat ng edad nila, hindi niya ito inalintana. Nagsimula ang kanilang cross-photo romance sa matatamis na mensahe, mahahabang video call at sa huli, ang matapang na desisyon ng isang dalaga na iwan ang nakasanayang buhay upang harapin ang panibagong yugto kasama isang lalaking halos 3 dekada ang tanda sa kanya. Di nagtagal ay lumipat siya sa bahay nito sa Houston at nagsimulang tumulong sa pamamahala ng negosyo. Naging maayos ang takbo ng kanilang negosyo at naipakita naman ni Chen ang kanyang pagiging madiskarte at katalinuhan. Ayon sa mga kaibigan, mabilis siyang natutong magsalita ng English at mahusay na naaangkop sa kanyang bagong buhay. Noong 2016, isinilang ni Chen ang isang batang babae na naging bunga ng kanilang pagmamahalan ni Curtis. Sa edad na 25, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pagmamahal sa anak. Pagsapit ng 2019, opisyal na nagpakasal sina Curtis at Chen. Ang mga litrato sa Facebook nung panahong yon ay puno ng pagmamahalan at tawanan. May ilang kaibigan pa online na nagsabi na napakaswerte niya. Ngunit ang nakikita nila ay maliit na bahagi lamang ng mas malalim na katotohanan. Nang magsimulang magsaliksik ang mga investigador tungkol sa tunay na buhay ni Curtis, lumitaw ang isang lubos na magkaibang larawan. Ang mga taong nakasama at nakakakilala kay Curtis ay naglalarawan sa kanya bilang taong mahilig magmanipula ng ibang tao sa tusong paraan, madaling mag-init ang ulo at may kakaibang ugali. Lalo na sa relasyon niya kay Chen, para sa kanya, para lang itong kasangkapan na pagmamay-ari niya at hindi niya ito trinatrato ng maayos at may respeto. Naging partikular na mapanganib ito dahil sa espesyal na kalagayan ni Chen. Bilang isang taong imigrante, lubos siyang nakadepende kay Curtis sa aspetong pinansyal. Wala siyang sariling suporta at walang sariling kita. Ang ganitong hindi balanseng sitwasyon ay madaling maging daan para sa kontrol at manipulasyon. At ngayon, nang bigla siya misteryosong nawala, lalo na't matapos mag-post ng makahulugang hiling ng saklolo sa Facebook, unti-unting nabuong nakakatakot na larawan. Agad nararamdaman ng mga investigador na may malagim na lihim na nakatago sa pagkawala ni Chen. Ang pangkat ng mga pulis na naatasang magsiyasat ay maingat na sinuri ang bahay nila Chen at Curtis. Napansin nilang sobrang linis ng bahay at walang natagpo ang bakas ng dugo. Walang palatandaan ng away o pisikal na alitan na makikita ng karaniwang mata. Pero ang sobrang pagkakaperpekto ng bahay ang lalo pang nagdulot ng hinala sa mga investigador. Posible na may krimen talagang nangyari doon, ngunit tinakpan ito sa pamamagitan ng isang professional na paglilinis. Dahil dito, maingat na nagpasya ang mga investigador na kunin ang ilang gamit na maaaring naglalaman ng mahahalagang pahiwatig at inilagay ang mga ito sa ligtas na pakete para sa forensic laboratory testing. Samantala, ipinatawag din si Curtis para sa investigasyon. Matapos suriin ang mga paunang impormasyon, natuklasan ng mga pulis na wala si Curtis sa bahay noong una silang nag-inspeksyon dahil obligado siyang sumunod sa isang mahigpit na restraining order na inilabas ng korte. Dati na siyang nasampa ng kaso ng domestic violence at kinakailangang maglabas ang korte ng kautusan na nagbabawas sa kanya na magkaroon ng anumang uri ng kontak sa kanyang asawa. Ngunit sa halip ng babawasan ng hinala, lalo lamang itong nagdulot ng mas malaking tanong sa mga pulis. Kung ipinagbabawal kay Curtis na makipag-ugnayan kay Chen,
Paano niya nalaman na umalis ito para masabihan pa niya ang kanyang dating asawa na alagaan ang kanilang anak? Ang pagkasalungat na ito ay parang piraso ng palaisipan na hindi akma sa kwento ng Curtis. Partikular, hindi lang minsan nilabag ni Curtis ang restraining order kundi inulit pa niya. Ilang buwan matapos ang unang utos, sinubukan niyang kontakin si Chen dahilan ng kanyang pangalawang pag-aaresto noong May 5, 2021. Ibig sabihin na kulong si Curtis isang buwan matapos mawala si Chen noong unang bahagi ng April. Ang magkakatugmang ito ay hindi maaring ituring na simpleng tsamba lamang. Lumalabas na nilabag niya ang restraining order sa mismong pinakakritikal na panahon nung biglang nawala ang kanyang misis. Mula rito ang investigasyon ay hindi na basta-bastang kaso ng nawawalang tao, kundi isa ng investigasyon para sa posibleng pagpatay. Isang hindi inaasahang bentahe sa mahirap na sitwasyong ito ay ang pagkakakulong ni Curtis. Dahil dito nagkaroon na ng pagkakataon ng mga investigador na magsagawa ng masusing pagsisiyasat sa lahat ng ari-arian na konektado sa kanya nang hindi nangangamba na ito'y matatabunan, maitago o masisira ang mga ebidensya. Malaya nilang nasiyasat ang bahay, negosyo, mga sasakyan at iba pang ari-arian na maaaring ginamit ni Curtis upang itago ang kanyang krimen. Unang tinutukan ng investigasyon ang lugar ng kanyang negosyo. Matatagpuan ito sa 5800 West Sam Houston Parkway, North Houston, kung saan may malaking bodega at tindahan na araw-araw pinagtatrabahuan ni Curtis at Chen. Noong May 6, 2021, gamit ang search warrant na inaprubahan ng korte, nagsagawa ng organisadong pagsalakay ang mga pulis at forensic experts sa nasabing negosyo. Ramdam ang matinding tensyon habang pumapasok sila sa malawak na lugar na nakalaan para sa imbakan ng mga paninda. Sa unang tingin, karaniwan lamang ang itsura ng loob para sa isang tipikal na bodega. Nakasalansa ng mga kahon at mga gamit sa bahay na nakaayos ayon sa kategorya na siyang kalakal na ibinebenta ni Curtis. Ngunit sa gitna ng normal na ayos na ito, isang kakaibang detalye ang agad na napansin ng isang veteranong investigador. Sa gitna ng mga lumang paninda, nakatayo ng kapansin-pansin ang isang malaking freezer. Ang nakaagaw sa kanyang pansin ay hindi ang laki o lokasyon nito, kundi ang malinaw na pagkakaiba nito sa kapaligiran. Ang freezer ay bago-bago pa, makintab at walang gasgas, taliwas ibang gamit sa bodega na puro alikabok at halatang luma na. Para itong malinaw na palatandaan na bagong bili, hindi akma sa kalagayan ng bodega na matagal nang ginagamit. Bakit nga ba may isang bagong freezer sa negosyo na nagbebenta ng mga second-hand at discounted na mga gamit sa bahay? At higit sa lahat, hindi naman ito nakalaan para ibenta. Ang pagkakaiba na ito ay hindi pwedeng baliwalain. Dahil dito, dahan-dahang nilapitan ng mga investigador ang freezer. Dumating ang pinakakritikal na sandali. Isa sa kanila ay huminga ng malalim. Inihahanda ang sarili sa kung anong maaaring makita. Nanginginig ang mga daliri habang marahang binubuksan ang takip ng freezer. At ang tumambad sa kanila ay nag-iwan sa lahat na nakatayo roon sa matinding pagkabigla. Sa loob ng freezer nakatago sa ilalim ng makapal na yelo ang bangkay ng isang babae. Ang katawan ay maingat na binalot ng maraming patong ng plastik. Ang matinding lamig sa loob ng freezer ay tuluyan nagpayelo at nagpatigas sa bangkay. Bagamat bahagyang nagbago ang itsura ng mukha ng biktima dahil sa sobrang lamig, malinaw pa rin ang mga pangunahing pagkakakilanlan para matukoy ng mga investigador. Siya nga si Chen, ang babaeng matagal na nilang hinahanap. Natahimik ang lahat ng nasa lugar ng ilang segundo. Agad na mga isinarang paligid at sinimula ng mga forensic ang pagkuha ng litrato at pagkolekta ng ebidensya. Ang freezer ay naging napakalagang ebidensya. Maingat na sinilyuhan at inihanda para dalhin bilang bahagi ng investigasyon. Mabilis ding ipinatawag ang forensic team mula sa Harris County Institute of Forensic Science upang magsagawa ng pagsusuri sa parehong araw. Sa unang resulta na kumpirmang ito ay isang homicide, hindi aksidente o natural na pagkamatay. Gayunpaman naging napakahirap tukuyin ang eksaktong sanhi ng pagkamatay dahil ang bangkay ay nagyayelo. Nasira ang mga malalambot na bahagi ng katawan. Walang nakitang tiyak na sugat na nakamamatay o palatandaan ng lason sa mga pagsusuri.
Ilang mga pasa lamang ang nakita sa katawan na nagbigay hinala na maaring na-suffocate o napatay sa pamagitan ng pagsakalang biktima. Sa huli, sinabi ng mga forensic na hindi matukoy ang tiyak na sanhi ng pagkamatay. Ngunit base sa mga palatandaan, itinuring nila itong isang planadong pagpatay. Habang abala ang forensic team sa pagsusuri ng bangkay, nagsimula namang mangalap ng ebidensya laban kay Curtis ang iba pang investigador. Nang suriin ang kanyang financial records at history ng mga binili, may natuklasan silang nakakagulat. Sa mga resibo, nakita nila isang record ng pagbili ng malaking freezer noong April 4, 2021, isang araw matapos huling makita si Chen. Eksaktong freezer na ginamit niya para itago ang bangkay ng kanyang asawa. Mukhang planado na niya ito bago pa man o kaya naman ay mabilis siyang kumilos matapos gawin ang krimen. Agad na nakipag-ugnayan ng mga police sa appliance store kung saan binili ni Curtis ang freezer at humiling na masuri ang mga security camera. Ang CCTV footage ay nagbigay ng matibay na ebidensya. Sa malabong black and white na video, malinaw na makikita ang imahe ni Curtis. Nakatayo siyang mag-isa sa tabi ng bagong freezer at siya mismo ang nagtulak nito papunta sa kanyang truck. Wala ni isang tumulong sa kanya. Walang bakas na parang normal na pamimili lamang ito, sa halip halatang minadali at may malinaw na layunin. Ang ebidensyang ito ay napakahalaga sa investigasyon. Hindi lamang nito pinatunayan na si Curtis ang bumili ng freezer, kundi ipinakita rin na may tiyak siyang preparasyon agad matapos mawala ang kanyang asawa. Hindi ito kilos na isang mister na nag-aalala at naghahanap, kundi ng taong alam na ang nangyari at pilit na tinatakpan ng krimen. Pagkatapos nito ay ipinadala ang mga mobile data specialist para suriin ang mga digital na bakas na iniwan ni na Curtis at Chen. Humiling ang mga investigador sa mga kumpanya ng telecommunication na ibigay ang location data mula sa mga cell tower upang masubaybayan ang galaw ng parehong cellphone sa mga kritikal na araw. Lumabas sa resulta ng pagsusuri ang isang mahalagang detalye. Noong gabi ng April 3, 2021, parehong lumabas ang signal ng dalawang cellphone sa iisang lugar at yun ay sa negosyo ni Curtis. Ipinakita nito na magkasama nga ang mag-asawa sa warehouse sa oras na yon. Ngunit ang mas nakakatakot, mula noon ay tuloy nang nawala ang signal ng cellphone ni Chen. Wala ng tawag, wala ng text at wala ng kahit anong aktibidad mula sa kanyang telepono. Niloko o pinilit ni Curtis si Chen na pumunta sa warehouse nung gabing yon. Doon marahil naganap ang huling pagtatalo at doon din pinatay ni Curtis ang kanyang asawa. At upang maitago ang krimen, kinabukasan ay bumili siya ng freezer para pagtaguan at pagpreserbahan ng bangkay. Isa pang napakalagang ebidensya ay ang Facebook status na ibinigay ng tiyahe ni Chen. Nakuha ng mga investigador ang orihinal na mensahe na mismong isinulat ni Chen. Isinulat niya ito sa wikang Ingles at nagsasabing, "My name is Chen. If suddenly no one can find me or if I'm found dead, please check my husband. He has threatened to kill me many times, especially during this time when we're getting divorced." Ang mensahe ni Chen ay parang isang babala o huling habilin kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. Isinulat pa niya ng malinaw ang kanyang buong pangalan, petsa ng kapanganakan, tirahan sa Houston at pati na rin ang pangalan ng kanyang mister at anak bilang pagkakakilanlan. Ito ay malinaw na paratang bago pa siya mamatay na nagpapakita ng matinding takot niya kay Curtis, lalo na nang magpasya siyang makipaghiwalay. Bukod dito, nangalap din ang testimonya mga pulis mula sa mga taong malapit sa kanila. Ayon sa isang saksi, huling nakita niya si Chen noong April 3, 2021. Ang detalyeng ito ay tugma sa teorya na nakipagkita si Curtis sa kanyang asawa sa tindahan upang mag-usap at doon niya ito pinatay. Nagpatotoo rin ang dating asawa ni Curtis na noong unang bahagi ng April bigla siyang tinawagan ni Curtis at sinabing siya na munang mag-alaga sa kanilang anak dahil umalis daw si Chen kasama ang ibang tao. Lalong nabunyag dito ang pagsisikap ni Curtis na pagtakpan ang pagkawala ng kanyang asawa. Sa investigasyon, sinuri rin ng mga pulis kung may kasabwat nga siya. Ang dating asawa ni Curtis, kahit na tila kakaiba na tinulungan siya ng hindi nagtatanong, ay walang ebidensya nagpapakitang kasali siya sa krimen. Ang iba naman, gaya ng mga empleyado niya sa tindahan o mga kaibigan ng biktima, ay walang kinalaman din sa nangyari.
Lahat ng linya ng investigasyon ay nagtuturo sa iisang konklusyon. Si Curtis ang may kagagawa ng lahat. Siya ay kinulong ng walang piyansa dahil sa paglabag sa naunang utos ng korte. Sa simula ay matigas ang kanyang pagtanggi at ipinipilit na wala siyang kasalanan. Kunwari nag-aalala pa siya sa pagkawala ng kanyang asawa. Ngunit nang ipahayag ng mga pulis na natagpuan na nila si Chen, biglang nag-iba ang ugali ni Curtis. Nagkunwari siya nagmamakaawa at nagpakita ng peking pag-iyak. Ipinakita pa niya isang bagong kwento na umano'y nagpakamatay si Chen at natagpuan niya ito sa warehouse, kaya daw siya nataranta at itinago ang bangkay sa freezer. Subalit hindi basta-basta nalinlang ang mga investigador. Kahit wala pang kwentong ito, sapat na may ebidensyang hawak nila laban kay Curtis. Mula sa mga nakalap na pahiwatig at testimonya ng mga saksi, hindi lamang nila nabasag ang depensibong pananalita ni Curtis, kundi na ipakita rin nila ang kabuang proseso ng krimen. Noong April 3, 2021, nagising si Chen at naghanda ng agahan para sa kanilang anak. Nagpasya siya na nung araw na yon ay sasabihin na niya ng malinaw ang balak niya makipaghiwalay kay Curtis. Ngunit bago niya gawin yon, sinamantala niya ang pagkakataon na magsulat ng isang status sa Facebook bilang hiling ng tulong, isang nakakatakot na huling mensahe. Bandang tanghali tumawag si Chen kay Curtis. Tahasan niyang sinabi na gusto na niya makipag-divorce at nagkunwari pang may ibang lalaki siya para tuluyan na siyang pakawalan ni Curtis. Ngunit nagalit si Curtis dahil sa matinding selos, sumigaw sa telepono at nagbanta na hindi niya tatantanan si Chen kung iwan siya nito. Natakot si Chen sa kanyang narinig kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos noon ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang tiyahin at nagbigay ng pahiwatig na masama na ang kanyang sitwasyon at baka kailangan muna niyang umalis sa bahay. Pinayuhan siya ni Lee na agad na mag-report sa mga pulis kung patuloy na tinatangkang saktan siya ni Curtis. Ngunit nag-alinlangan si Chen. Alam niyang haharap na sa korte si Curtis dahil sa naunang kaso ng pananakit at kung magsusumbong siya ngayon, baka lalo lamang lumala ang sitwasyon. Kaya't nagpasya siyang maghintay ng ilang araw bago umalis ng bahay kasama ang kanyang anak. Nang hapon ding yon, patuloy pa rin sa matinding galit si Curtis. Naisip na niya ang kanyang plano at tinawagan si Chen. Hinili na magpunta ito sa warehouse para mag-usap ng tuluyan. Dahil sa kanyang mapagtiwala at mapayapang ugali, pumayag si Chen na makipagkita. Gabi ng April 3 nang bumiyahe si Chen papunta sa warehouse. Pagkarating niya ay tahimik ang paligid at kalahating nakababa ang roll-up door. Doon na naghihintay si Curtis sa loob. Medyo kinakabahan si Chen ngunit huminga siya ng malalim at nagpasya na harapin ito. Sa loob ng warehouse nakaupo si Curtis sa isang sulok ng storage room. Napapaligiran ng mataas na tumpok ng mga kahon ng paninda. Tinignan niya ng masama ang kanyang asawa, saka biglang isinara ng malakas ang pinto ng warehouse. Sinimulan niyang tanungin si Chen nang may pagbabanta kung tutubang gusto nang makipaghiwalay para sumama sa ibang lalaki. Halos hindi na nakabigay ng paliwanag si Chen dahil bigla siyang inatake ni Curtis. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa sementadong sahig. Sa sobrang galit, mahigpit siyang sinakal ni Curtis hanggang sa mawala na siya ng hininga. Doon na tinanggal ni Curtis ang kanyang mga kamay sa leeg ni Chen. Sa katahimikan ng warehouse, nakatulala siya nakatayo ng ilang minuto sa tabi ng bangkay ng kanyang asawa. Unti-unting humupa ang matinding galit ni Curtis at napalitan ito ng matinding takot. Nagsimula siya mag-alala kaya naglalakad siya ng pabalik-balik. Ang tanging iniisip niya noon ay kung paano makakatakas sa parusa. Mabilis siya nagpasya na kailangan niyang itago ang bangkay ng kanyang asawa upang mapagtakpan ang krimen. Kinaladkad niya si Chen papunta sa isang sulok ng warehouse dahil natatakot siya na baka may biglang pumasok at makita ito. Panandalian niyang isinilid ang katawan sa isang malaking kahon. Pagkatapos ay ikinandado ang pinto ng warehouse at mabilis na umalis sakay ng kanyang sasakyan. Kinagabihan nagtungo si Curtis sa isang bukas na 24 hours na appliance store. Agad siyang bumili ng malaking bagong freezer, yung uri ng chest freezer na karaniwang ginagamit sa mga tindahan para mag-imbak ng mga frozen foods. Bumalik siya sa warehouse bandang madaling araw. Muli niyang inilabas ang katawan ng kanyang asawa. Binalot ito ng makapal na patong ng plastic at duct tape upang hindi agad kumalat ang amoy. Isinaksak niya ang freezer,
Itinodo ang pinakamababang temperatura at saka ipinasok ang katawan ni Chen sa loob. Walang pahid ng pagsisisi. Isinara niya ng malakas ang takip ng freezer at nilock. Itinulak niya ang freezer na may lamang bangkay papunta sa gitna ng warehouse upang magmukhang kasama lang sa ibang gamit. Alam niyang halata kung ilalagay niya ito sa gitna ng silid, ngunit hindi na niya ito maiusog pa dahil sobrang bigat ng freezer. Kaya iniwan na lamang niya ito doon at tinakpan na ilang kahon ng paninda para bahagyang maitago. Sa mga sumunod na araw, sinimulan na ni Curtis ang kanyang palabas. Kinausap niya ang kanyang dating asawa at gumawa ng kwento na iniwan daw siya ni Chen, kaya hiningi niyang siya muna ang mag-alaga sa kanilang anak. Nagsinungaling din siya sa ilang kaibigan. Sinasabing umuwi daw ng Vietnam si Chen dahil sa biglaang problema sa pamilya upang magmukhang kusa itong umalis ng bahay. Patuloy pa rin niyang binuksan ang tindahan at nagbebenta ng mag-isa. Kapag may mga suki na nagtatanong, ngumingiti siya ng pilit at sinasabi na umalis lang si Chen para kumuha ng paninda. Plano ni Curtis na pansamantalang itago ang katawan sa warehouse, saka na lamang maghanap ng pagkakataong tuluyang itapon ito. Ngunit hindi niya naisip na ramdam na ng mga tunay nagmamahal kay Chen ang kakaibang pagkawala nito. Katapusan ng April, naramdaman na ng tiyahin ni Chen na may kakaiba, kaya agad niyang sinabi ito sa mga pulis. Doon nagsimulang bumagsak ang plano ni Curtis. Noong May 5, nang dumating ang mga pulis sa bahay upang magtanong, nagmadali si Curtis na gumawa ng mga kwento tungkol sa umano'y pag-alis ni Chen. Ngunit agad ding lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya dahil sa paglabag sa restraining order. Dinakip siya, nilagyan ng posas at dinala ng mga otoridad. Dahil wala pang nakakakita sa bangkay ng kanyang asawa, naniniwala pa rin si Curtis na may pagkakataon siya makaiwas sa kasalanan. Bukod pa rito, plano din niya na kapag natagpuan ang katawan, sasabihin niya na nung gabing yon ay nagpunta si Chen sa warehouse at nagpakamatay. Ipapaliwanag pa niya na siya raw ang nakakita. Ngunit natakot siya dahil sa restraining order kaya itinago niya ito sa freezer. Pero gumuho ang kanyang mga kasinungalingan nang humarap sa ebidensya na nakalap ng mga pulis. Sa huli, kinakailangan pa rin niyang managot sa krimen. Noong July 2021, batay sa lahat ng ebidensyang nakalap, sinampahan si Curtis ng kasong first-degree murder. Tinalakay ng Harris County Grand Jury ang lahat ng ebidensya at sabay-sabay nilang inaprubahan ang indictment noong July 14, 2021. Si Curtis ay inilipas sa isang detention center at hindi pinayagang magpiyansa dahil sa bigat ng kasong kinakaharap. Pumasok na ang kaso sa yugto ng criminal prosecution, simula ng paglalakbay upang makamit ang hustisya para kay Chen. Noong summer ng 2024, halos 4 na taon matapos ang krimen, tuluyan ang dinala sa paglilitis ang kaso. Si Prosecutor Lindsey Brondant at ang kanyang kupunan ay nakalap ang kumpletong ebidensya para sa hatol. Handang-handa na sila na patunayan sa korte na sinadya ni Curtis na patayin ang kanyang asawa. Ipinisinta nila sa korte ang mga ebidensya, gaya ng mga banta ng akusado noon pa man, kasaysayan ng pananakit, huling sigaw ng tulong ng biktima at pagbili ng freezer at ang pagtatago ng bangkay. Bago pa man ang itinakdang paglilitis noong June 10, 2024, nagkasundo ang magkabilang panig na pumasok sa plea negotiation. Pumayag si Curtis na umamin ng kasalanan kapalit ng 15 years na pagkakakulong. Sa kabilang banda, ibinaba ng prosekusyon ang posibilidad na magsasampa pa sila ng karagdagang kaso at nangakong hindi magre-rekomenda ng mas mataas na sentensya. Noong July 19, 2024, isinagawa sa Harris County Court ang opisyal na paghatol. Nakasuot ng kulay orange na uniforme ng preso si Curtis. Walang ipinakitang emosyon ang mukha. Walang mahabang paglilitis dahil umamin na siya sa kasalanan. Pinagtibay ng hukom ang kasunduan sa plea deal at hinatulan si Curtis ng 15 years na pagkabilanggo. Para sa marami, napakagaan pa rin ang hatol kumpara sa karumaldumal na krimen. Nang marinig ang sentensya, ilang kamag-anak at kaibigan ni Chen ang napaiyak sa galit. Sa labas ng bulwagan, umaasa silang makukulong ang pumatay sa loob ng maraming dekada. Ang pamilya ni Chen ay kinatawan lamang ng kanyang tiyahin. Tahimik siyang lumabas ng korte. Tumangging magbigay ng panayam habang namumulang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak.
Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!